Kayo dear sa lahat ng mga anti-Marcos. Alam nyo ba na anti-Marcos doesn't exist outside the government? Dahil di ko kinukonsider na anti-Marcos ang mga aktivistang nagrarally ngayon. Ito ang rason kung bakit. November 8, 2016, nagdesisyon ng Korte Suprema na payagan ng ilibing sa libingan ng mga bayani si former President Marcos, ang ikasampung Pangulo ng Pilipinas na binansagan na pinakamahusay na naging presidente sa buong mundo sa panahon niya. Pero marami pa rin ang may galit sa kanya hanggang ngayon at tutol sa desisyon na to ng Pangulo at ng Korte Suprema na payagan siyang ipalibing sa libingan ng mga bayani. Ano yun? Di pa rin kayo makamove on? Ang tagal na hunong na? Pero bakit nga kaya pinupush ng pamilya ni former President Marcos na ipalibing siya sa libingan ng mga bayani na pwede namang sa Ilocos na lang, di ba? At bakit tutol na tutol dito ang mga yellow garbage? Kasi ang natitirang anti-Marcos na lamang ngayon ay ang mga yellow garbage na lamang. Wala na hong iba. Yung mga estudyanteng aktivistang nagpauto at mga binayarang sumama sa People Power Revolution noong 1986 ay malamang nagsisi na. Dahil sa halip na pagbabago, panggagago ang napala nila. At sila yung mga taong umasa sa pinangako sa kanilang demokrasya. Pero pinaasa, nabigo, mas lalong naghirap kaya ng ibang bansa na lamang yung iba. Dahil naman nila na ang sarili nilang bansa ay nadisgrasya na. Dahil sa kanilang maling desisyon. Pero ika nga nila, nasa huli ang pagsisisi kaya di mo na maibabalik yun. 30 taong inalipusta at ninakawan ng bansa mo. Ba't pa kasi kailangan pang magkamali bago ka matuto sa pagkakadapa mo? At wala kayong napansin sa mga aktivista noong kapanahonan ni former President Marcos o kahit hanggang ngayon, karamihan, estudyante? Ibig sabihin, estudyante na lang ang kaya nilang gawing ignorante. Una sa lahat, anong kinalaman ng mga estudyante na to sa panahon ng martial law para sumama sa mga rally? Di ba pwedeng mag-aral na lang kayo? Alam ko na. Dahil mali ang tinuturo at panay kasinungalingan ng kanilang pinag-aaralan tungkol sa kasaysayan ng Pangulong na respeto ng buong mundo na pinabagsak ng oposisyon kasama ng mga uto-uto at mga nabayaran nating mga kababayan. Pero ang totoo, ang may galit at inggit lang naman sa mga Marcos ay ang mga Aquino. Tapos, naghakot ng mga taong inuto at binayaran ng kanilang mga kapartido. Dahil dalawa ang source ng mga yellow garbage para makakuha ng mga tao para mag-rally para sa kanila, para ibagsak ang presidenteng kalaban nila. Una, yung mga kabataang nalaso ng mga isipan nila. Pinamunat sa kasinungalingan na sa ganon, mamuo ang mga galit sa mga puso nila. Kaya po yung mga nakikita yung mga estudyanteng rallyista, sila yung mga nauto na mga anti-Marcos nilang maestra. Kaya parang wala ring silbing nakapag-aral kayo sa mga malalaking universidad. Dahil mali ang tinuturo at mga librong nabasa nyo tungkol kay former President Marcos, kaya naging kayong mga utak yellow tard. Kaya nga nagdilibot sa mga eskwelahan si Dilimaw para lasunin ang kaisipan ng mga kabataan. Kaya bago niya malason ang kaisipan ng ating mga anak, dapat na ho tayong manawagan na ipagbawal ang mga yellow garbage na to sa mga eskwelahan. Dahil panay katangahan at kabobohan lang naman ang mga sinasabi ng mga yan. Ang pangalawang source nila para makakuha ng mga tao para mag-rally para sa kanila ay ang mga kababayan nating mahihirap. Di ba nga nabanggit ko sa inyo noon na ang totoong definisyon ng poverty is the oligarchs' political machinery. Ito ang rason kaya di inaangat ang buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Dahil pag ginusto ng mga yellow garbage na politiko na magparali o magka-people power, meron sila agad mahahagilap. Kahit di nila alam ang pinaglalaban basta mabayaran lamang ng 1,000 piso sa sama na agad. Barya lang ang katapat, magiging na silang alagad na mga magnanakaw sa gobyerno na nangalipusta ng bansa at ng pamilya mo para manlimos ka. Mas gusto nila na mangmang at ignorante ka para madali ka lang nila mauto at mamanipula. Yun ang masakit na katotohanang mahirap tanggapin. Dahil sa pagiging nating uto-uto, ang ating bansa ay naghihirap pa rin. So sino ang may kasalanan? Siyempre, tayo pa rin.